Si Ellis ang tagapagmana ng pamilya Edvan, at sa wakas, ngayon na ang araw kung kailan siya sasailalim sa ritual ng banal na basbas. Ngunit simula pa noong bata siya, tuwing may nakikita o natututunan siyang bago, nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam, na parang naranasan na niya ito dati, halos parang naglaro siya ng isang game na may eksaktong parehong kwento. Ngunit kahit anong isip niya, hindi niya malaman kung bakit. Bago magsimula ang ritual, napansin ng kanyang ama na parang kinakabahan siya. Kaya sinabihan siya nitong huwag mag-alala at manalig lang sa Diyos ng espada. Nagsimula ng mag-chant ng orasayo ng pari para sa ritual. At habang nakikinig si Ellis sa mga salita, biglang naging mas matindi kaysa noon ang kakaibang pakiramdam ng déjà vu. Sa isang iglap, bumuo sa kanyang isipan ang napakaraming alaala. At sa wakas ay napagtanto niya na hindi pala talaga ito déjà vu. Sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang ordinaryong lalaki na adik sa paglalaro ng isang online VR game na tinatawag na Magic World. At ang mundong ito ay eksaktong katulad ng sa game na iyon. Nang ma-realize niya ito, halos hindi mapigilan ni Ellis ang kanyang pananabik dahil alam niya halos lahat ng dapat malaman tungkol sa mga class, skill, halimaw, dungeon, hidden quest, at malalakas na equipment sa mundong ito. Dahil sa lahat ng kaalamang iyon, nakakasiguro siyang garantisadong mapupuno ng kaligayahan at tagumpay ang kanyang kinabukasan. At higit sa lahat, umaasa siyang makukuha niya ang paborito niyang class, ang Heavy Knight, na kilala bilang pinaka-overpowered na class sa buong laro. Medyo mahirap ang simula nito kumpara sa karamihan ng mga class, ngunit kapag na-build na ito ng buo, kakaunti lang ang mga class sa laro na pwedeng makatapat dito. Pagkatapos ng ritual, mabilis na chinek ni Ellis ang kanyang status, at sobrang saya niya nang makita niyang nakuha nga niya talaga ang Heavy Knight class. Dahil hindi mapigilan ng pananabik, agad siyang tumakbo para ibalita sa kanyang ama ang magandang balita. Ngunit sa halip na batiin siya, mukhang sobrang galit at dismayado ang kanyang ama. Lubos na nagulat si Ellis sa naging reaksyon nito. At pagkatapos mag-isip sandali, napagtanto niya na aksidente niyang napaghalo ang mga alaala niya mula sa laro at ang common sense ng mundong ito. Sa laro, ang Heavy Knight ay isa sa pinakamalalakas na class kung alam ng player kung paano ito ay build ng tama. Ngunit sa mundong ito, hinuhusgahan lang ng mga tao ang mga class base sa kanilang mga starting ability. Ang mga simple at malalakas na class ay pinupuri na agad sa simula pa lang, habang ang mga technical class na nangangailangan ng maraming taon ng pagsasanay bago lumabas ang tunay na potensyal ay itinuturing na walang kwentang basura. Sa sobrang panik, sinubukan ni Ellis na magsinungaling tungkol sa nakuha niyang class, ngunit sa pilitang hinawakan ng kanyang ama ang pulso niya at ito mismo ang tumingin sa kanyang status. Pagkakita nito sa Heavy Knight class at sa hindi kagandahang starting stats nito, biglang naging galit na galit ang mukha nito. Nagmamadaling sinubukan ni Ellis na ipaliwanag ang ilan sa mga kalakasan at potensyal ng class sa hinaharap, ngunit ayaw makinig ng kanyang ama. Hinigpitan nito ang hawak sa pulso ni Ellis na parang ipit bago siya biglang sinampal sa mukha. Dahil sa lakas ng sampal, bumagsak si Ellis sa batong sahig habang gumagapang ang sakit sa buo niyang katawan. Malamig na sinabi ng kanyang ama na sinayang niya ang banal na basbas at gaman lang ang loob nito na hindi ginawa ang ritual sa publiko dahil magdudulot sana ito ng matinding kahihiyan sa pamilya Edvan. Bago pa may mangyari, biglang umalingaw-ngaw ang mga yabag sa buong hallway pagpasok ng isang tao sa kwarto. Ito pala ay si Males, ang anak na babae mula sa branch family ng mga Edvan, at nakilala siya ni Ellis dahil noong mga bata pa sila, madalas silang maglaro ni Ellis. Ngunit nang lumaki sila, ang pagkakaiba ng kanilang katayuan ay naging dahilan para lumayo ang loob nila sa isa't isa, at 5 taon na silang hindi nag-uusap. Agad na nakutuban ng masama si Ellis nang makita siya, ngunit wala siyang magawa kundi tumayo at manood. Humiling din si Males na sumailalim sa banal na basbas, at nag-alangan ng pari dahil para lamang kay Ellis inihanda ang ritual, ngunit pinutol siya ng ama ni Ellis at inutusang ituloy ito. Pagkatapos ng ritual, chinek ni Males ang kanyang status at nalaman niyang nakuha niya ang Master Swordsman class, ang pinakagustong class sa buong kaharian. Binigyan niya si Ellis ng isang nakangising mapang asar, malinaw na nag-e-enjoy sa katotohanang nakakuha siya ng class na itinuturing na mas nakakataas kaysa sa kanya. At nanlumo si Ellis dahil ang pagkuha ng anak ng isang branch family ng Master Swordsman, habang ang pangunahing tagapagmana ay nakakuha lamang ng Heavy Knight, ay eksaktong bagay na magpapahiya sa kanyang ama at magpapalala ng kanyang mod. Gayunpaman, minaliit niya kung gaano kabilis magbago ng isip ang kanyang ama dahil sa halip na lalong magalit, nagsimulang paulanan ng papuri ng kanyang ama si Males habang tuluyang binabalewala si Ellis. At hindi nagtagal, buong pagmamalaki niyang inihayag na mula sa araw na ito, magiging anak na niya si Males at ang bagong tagapagmana ng pamilya Edvan.
Ang pagkarinig sa mga salitang iyon ay nagpalumo kay Ellis dahil kung si Males ang magiging bagong tagapagmana, saan siya lulugar? Talagang pinaninindigan ni Males ang kanyang pangalan dito dahil patuloy niya siyang pinagtatawanan, sinasabing noon pa man ay naniniwala na siyang wala kay Ellis ang kakayahang pasanin ang bigat ng pagiging tagapagmana ng pamilya Edvan. Nakatayo lang doon si Ellis at hindi makapaniwala habang malamig siyang tinititigan ng kanyang ama bago opisyal na nagdesisyon na palayasin siya sa pamilya at idineklara na hindi na niya ito anak. Tinawag siyang isang pagkabigo at inutusan siyang umalis agad sa mansyon. At desperadong sumubok sa huling pagkakataon si Ellis na makuha ang pagkilala ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapangako na balang araw ay magdadala siya ng karangalan sa pamilya. Ngunit pinutol siya ng kanyang ama at sinabing ang kahihiyang ito ay eksaktong nararapat para sa kanya. Binalaan niya si Ellis na huwag nang gagamitin ang pangalan ng pamilya Edvan, at sinabing kung gagawin niya ito, siya mismo ang magpapapatay sa kanya. Nakatayo lang si Ellis na lubos na niyanig habang ang mga nakapaligid na noble ay tahimik na kumampi sa kanyang ama at iniwan siyang mag-isa. Bago sumunod sa ama ni Ellis, binigyan siya ni Males ng huling mapang-asar na ngisi. Nang mismong araw ding iyon, pinalaya si Ellis sa mansyon na walang dalang iba kundi isang maliit na supot na naglalaman ng ilang barya para matulungan siyang mabuhay. Habang naglalakad siya papalayo sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tahimik siyang pinagmamasdan ni Males mula sa isa sa mga bintana ng mansyon, malinaw na nasisiyahan sa katotohanang ninakaw niya ang posisyon ni Ellis sa pamilya. Kalaunan, dumating si Ellis sa Ron, isang abalang lungsod na puno ng mga adventurer na umaasang makilala ang kanilang mga pangalan. Medyo malala ang sitwasyon ni Ellis ngayon, at habang tumutuloy sa isang maliit na inn, ginugol niya ang kanyang oras sa pagmumuni-muni tungkol sa pagtataksil, kahihiyan, at paghihirap na ipinarana sa kanya ng kanyang ama dahil lang sa isang class. Kahit pa ganun, hindi siya nawalan ng tiwala sa heavy night class kahit minsan, dahil mas alam niya kaysa kaninuman kung gaano ito pwedeng maging overpowered. Matapos pakalmayan ang kanyang sarili, sinimulan niyang ikumpara ang mundo sa paligid niya sa mga alaala ng laro at mabilis niyang napagtanto na bagamat ang mga class, skill, at halimaw ay eksaktong magkapareho, karamihan sa kasaysayan, heograpiya, at maging ang mga lungsod ng mundo ay magkakaiba. Dahil hindi na siya pwedeng umasa ng buo sa kanyang mga alaala, napagdesisyonan niya na kailangan niyang maingat na saliksikin ang mundong ito habang siya ay naglalakbay. Ngunit bago ang lahat, gusto muna niyang subukan ang sarili niyang kakayahan dahil talagang malalagay siya sa problema kung ang heavy night class ay hindi kapareho ng natatandaan niya sa laro. Ngunit sa kabutihang palad, matapos i-check ang kanyang skill tree, nakahinga siya ng maluwag nang matuklasan niyang walang nagbago sa mga skill ng heavy night mula sa laro. Mayroong 3 pangunahing paraan para i-invest ang 5 skill points na natatanggap sa simula. At hindi kalabisan na sabihing ang desisyong ito ang maaaring magpaganda o makasira sa iyong karera. Nandyan ang Path of the Heavy Armor, Defense Booster, at Beginner Swordsmanship. Ang Path of the Heavy Armor ay itinuturing na pinakamahina sa lahat ng skill ng Heavy Knight sa mundong ito dahil sa limitasyon ng paggamit nito. Wala masyadong nagagawa ang Defense Booster kundi ang bigyan ng gumagamit ng mas mataas na defense stats, at ang Beginner Swordsmanship ay hinahayaan ka lang na makagamit ng mga sword skills sa simula. Karamihan sa mga nakakuha ng Heavy Knight class ay pinipili ang Beginner Swordsmanship. At oo, may mga pakinabang ito, ngunit dahil nalaro na niya ang class na ito dati, alam na alam ni Ellis kung aling skill tree ang nagbibigay ng pinakamagandang pabuya sa katagalan. Alam niyang halos walang nagtatagal sa Path of the Heavy Armor para matuklasan ang tunay nitong halaga. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakakaunti ang nakaka-realize kung gaano ito nagiging sobrang lakas kalaunan. Kaya nang walang pag-aalinlangan, ininvest niya ang lahat ng kanyang available na skill points sa Oath of the Heavy Armor. Pagkalagay niya nito, agad niyang naramdaman ang epekto ng skill tree sa kanyang katawan, at nakuha rin niya ang skill na Rampart Reflection, na eksaktong kailangan niya ngayon. Pagkatapos ay bumili siya ng mga equipment na kakailanganin niya para simulan ang kanyang paglalakbay bilang isang Heavy Knight at nagtungo sa kagubatan para simulan ang kanyang unang laban. Habang naglalakad siya sa mapayapang tanawin, nagawa ng magandang paligid na alisin sa isip niya ang lahat ng nangyari sa kanyang ama, kahit sandali lang. Ngunit sa kalaunan, nakasalubong niya ang isang palakang halimaw na nagtatago sa mga puno na tinatawag na arana. Tumalon ang palaka patungo sa kanya, kaya inactivate niya ang Rampart Reflection. At nang bumangga ang palaka sa kanyang kalasag, tumalsik ito pabalik at namatay on the spot. Ang Rampart Reflection ay nagbibigay daan kay Ellis na magbigay ng damage na katumbas ng kanyang defense sa lahat ng target na aatake sa kanyang kalasag. At kahit hindi ito gumagana sa lahat ng uri ng kalaban, laban sa isang mahinang kalaban, isa itong instant kill.
Kinuha niya ang magic stone mula sa bangkay ng palaka, at kahit hindi ito gaano kahalaga, nagpasya siyang itago ito kung sakaling kailanganin niya ito mamaya. Pagkatapos ng laban, bigla siyang nakarinig ng isang taong sumisigaw ng tulong mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Kaya nang walang inaksayang oras, patakbo siyang pumunta sa pinanggalingan ng tunog at nakita ang isang adventurer na napapalibutan ng mga halimaw. Nagulat ang lalaki na talagang dumating si Ellis para tumulong at agad na nagtanong kung kaya ba talaga nitong kalabanin ng ganoon karaming halimaw, nagtataka kung isa ba siyang sikat na adventurer sa kabila ng bata pa niyang itsura. Mabilis itong itinanggi ni Ellis at casual na inamin na ito pa lang talaga ang unang pagkakataon niyang mag-level up. Agad na nasabi ng adventurer na wala na siyang pag-asa at sinabing imposibleng matalo ng isang kumpletong baguhan ang ganoon karaming halimaw. Gayunpaman, hindi na bahala si Ellis sa kanyang babala dahil alam na niya kung paano gumalaw ang mga starter monster na ito. Ang Rampart Reflection ay hindi isang skill na hindi matatalo, ngunit hanggat sapat ang taas ng defense ng gumagamit nito, nagiging napakalakas nito. Sa sobrang lakas na kahit laban sa ganitong karaming halimaw, walang dapat ikatakot si Ellis. Desperadong sinabihan ng adventurer si Ellis na tumakas. Ngunit kalmadong inactivate muli ni Ellis ang Rampart Reflection, at habang sunod-sunod na bumabangga ang mga palaka sa kanyang kalasag, naiwang nagulat ang adventurer nang sunod-sunod silang mamatay. Hindi pa siya nakakita ng taong nakatalo sa ganito karaming rana ng mag-isa. Kaya tinanong niya si Ellis kung sino siya. Ibibigay na sana ni Ellis ang buong pangalan niya, ngunit naisip niya ang sinabi ng kanyang ama na huwag nang gagamitin ang pangalan ng kanilang pamilya. At sa totoo lang, ayaw na rin niyang magkaroon ng kahit anong ugnayan sa pamilyang iyon. Kaya nagpakilala na lang siya bilang si Ellis, ang Heavy Knight. Biglang inanunsyo ng system na nag-level up si Ellis. Nang marinig iyon, agad niyang binuksan ang kanyang status screen para i-check ang kanyang mga updated stat. Habang tinitingnan niya ang mga ito, natuwa siyang makita na parehong nadagdagan ng 5 puntos ang kanyang attack at defense. Hindi ito ganun kalaking dagdag, ngunit sapat na ito para maramdaman niyang nagsisimula ng magbunga ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Maya-maya pa, nilapitan siya ng adventurer na iniligtas niya kanina at nagpakilala bilang Ares. Ipinaliwanag ni Ares na nagmula siya sa isang maliit na liblib na nayon at umalis ng bahay para abutin ang pangarap niyang maging isang adventurer. Gayunpaman, walang interes si Ellis na pakinggan ang kanyang malungkot na kwento. Bago pa makapagpatuloy si Ares, tumalikod na lang si Ellis at nagsimulang maglakad palayo. Kahit ganoon, sumunod pa rin sa kanya si Ares at patuloy na sinubukang magpasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Sinabihan siya ni Ellis na huwag na itong alalahanin dahil hindi siya tumulong para humingi ng kahit anong kapalit. Ang tanging hinihiling niya lang ay ang pahintulot na itago ang mga magic stone na naiwan ng mga natalo nilang halimaw. Walang naging problema doon si Ares at agad na pumayag, sinasabing kay Ellis ang mga iyon. Samantala, habang patuloy silang naglalakad, iminungkahi ni Ares na bumuo silang dalawa ng isang party pagbalik nila sa bayan. Inakala niyang malamang ay nahihirapan si Ellis dahil napakasama ng reputasyon ng Heavy Knight class sa mga adventurer. Karamihan sa mga tao ay nakikita ito bilang isang mahina at walang kwentang class, kaya madalas nilang iniiwasan na mag-recruit ng mga Heavy Knight sa kanilang mga party. Sinubukan siyang palakasin ni Ares sa pagsasabing kapag nakita na ng lahat kung ano ang kayang gawin ni Ellis, mabilis na magbabago ang isip ng mga tao. Naniniwala siyang hindi mahihirapan si Ellis na makahanap ng party kung bibigyan niya lang ng pagkakataon ng iba na makita ang kanyang tunay na kakayahan. Sa kabila ng alok, tumanggi si Ellis nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi mali si Ares. Pinakamalakas ang Heavy Knight class kapag nakikipaglaban kasama ng mga katim dahil ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang mga kakampi at saluhin ang mga atake ng kalaban. Gayunpaman, may isang malaking problema sa ganoong paraan. Kung sasali siya sa isang party, kakailanganin niyang hatiin sa lahat ang mga experience point na nakukuha niya. Dahil gusto niyang mag-level up ng mabilis hanggat maaari, mapapabagal lang ng paghahati ng experience ang kanyang paglago. Buo na ang desisyon ni Ellis. Determinado siyang patunayan na ang isang Heavy Knight ay maaaring maging isa sa pinakamalalakas na class nang hindi umaasa sa ibang tao. Dahil sa layuning iyon, alam niyang hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras o pabagalin ang kanyang pag-unlad. Habang nagpapatuloy ang dalawa sa pagbabalik patungo sa bayan, patuloy sa pagsasalita si Ares sa buong biyahe. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Ellis na hinding-hindi siya aabot sa mataas na level kung uubusin niya ang lahat ng kanyang oras sa paghuli ng mga mahihinang rana monster ng mag-isa. Ayon kay Ares, walang kinabukasan sa walang hanggang pag-grind sa mga low-level na halimaw. Habang patuloy sa pagsasalita si Ares, biglang napahinto si Ellis.
Isang kakaibang pakiramdam ang bumalat sa kanya, dahilan para ma-realize niyang may patagang nanunood sa kanila. Dahan-dahan siyang lumingon at maingat na pinakiramdaman ang buong paligid, sinusubukang alamin kung saan nagmumula ang presensya. Nang walang anumang babala, isang higanteng gagambang halimaw ang biglang tumalon mula sa pinagtataguan nito. Lumapag ang naglalakihang nilalang sa harap nila, hinaharangan ang kanilang daan at nililinaw na wala itong balak na hayaan silang umalis nang walang laban. Agad na inactivate ni Ellis ang kanyang appraisal skill para suriin ang halimaw. Matapos makita ang impormasyon nito, mabilis niyang napagtanto na ang level ng nilalang ay halos doble ng sa kanya. Ang agwat sa lakas ay napakalaki kaya ang labanang ito ay madaling mauwi sa sitwasyon ng buhay o kamatayan. Nang makita ni Ares ang higanteng gagamba, halos mapaihi siya sa pantalon dahil sa takot. Samantala, sa halip na magpadala sa takot, nanatiling kalmado si Ellis at agad na nagsimulang mag-isip ng diskarte na maaaring makatulong sa kanilang makaligtas. Habang mas maingat niyang pinag-aaralan ng halimaw, natuklasan ni Ellis na nagtatago ito gamit ang isang skill na tinatawag na Creepy Crawly, na nagbibigay daan dito para tuluyang maitago ang presensya nito hanggang sa perpektong oras ng pag-atake. Napansin din niya na ang gagamba ay may ilan pang mapanganib na abilidad, kabilang ang Slow Poison, na unti-unting makakapagpahina sa target nito at Flaming Claw, isang malakas na pag-atake na kayang magdulot ng matinding pinsala kung tatama ito. Mabilis na napagtanto ni Ellis na hindi masyadong magiging kapaki-pakinabang ang kanyang Rampart Reflection skill laban sa halimaw na ito. Ang skill ay nakakapag-reflect lang ng atake kung ang defense niya ay kasing taas man lang ng lakas ng atake na natatanggap niya. Dahil mas malakas ang gagamba kaysa sa kanya, ang pag-asa sa skill na yun ngayon ay lubos na walang kwenta. Nang makita kung gaano naging mapanganib ang sitwasyon, sinimulang sisihin ni Ares ang kanyang sarili dahil sa pagdadala sa kanila sa kapahamakan. Kahit na nanginginig siya sa takot, kumuha siya ng lakas ng loob na humakbang paarap at sinabihan si Ellis na tumakbo habang naiiwan siya para pigilan ang halimaw. Malinaw na nakikita ni Ellis na sobrang takot si Ares at halos hindi na makatayo. Kaya kalmado siyang naglakad lampas sa kanya at sinabihang ipaubaya na sa kanya ang laban. Nang walang inaksayang segundo, binuksan ni Ellis ang kanyang status screen at nagdesisyong i-invest ang lahat ng natitira niyang stat points sa Oath of the Heavy Armor skill. Sa sandaling nilagay niya ang lahat ng kanyang mga point dito, nag-evolve ang skill at nag-unlock ng isang bagong abilidad na tinatawag na Disarm. Ang bagong skill na ito ay pansamantalang nagpapababa ng attack stat ng kalaban ng 20% ng eksaktong 1 minuto sa tuwing matagumpay itong tatama. Napagtantong baka ito na lang ang tanging pagkakataon niya, dumiretso si Ellis sa pagsugod sa gagamba. Alam niyang ito ay isang laban na sobrang mapanganib kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring ikamatay niya. Ngunit eksakto ang mga ganoong uri ng laban ang pinaka-nakakapagpa-excite sa kanya. Agad na nagsimula ang laban at sa kabila ng malaking agwat sa level, nagawa ni Ellis na sabayan ng higanteng gagamba sa maikling oras. Kahit ganoon, alam niyang hindi siya pwedeng dumpensa ng panghabang buhay dahil mas malakas pa rin ang halimaw kaysa sa kanya. Biglang nagpalabas ng magic circle ang gagamba at pagkatapos ay nagpaputok ng makamandag na beam direkta sa kanya. Sa halip na umiwas, sinadya ni Ellis na hayaang tamaan siya ng atake, dahilan para magpanik si Ares dahil inakala nitong tinapon na lang ni Ellis ang kanyang buhay. Gayunpaman, bahagi iyon ng plano ni Ellis simulat sa pool. Sa sandaling ibinaba ng gagamba ang depensa nito, sumugod si Ellis at inatake ito gamit ang bago niyang nakuhang disarm skill. Kahit na halos wala itong naiwang gallows sa halimaw, alam ni Ellis na ang mahalaga ay gumana na ang epekto ng skill. Nabawasan na ngayon ng 20% ang atake ng gagamba. Sa galit na sumablay ang atake nito, agad na inactivate ng gagamba ang Flaming Claw skill nito at pinakawalan ng atake ng direkta kay Ellis. Isang malaking pagsabog ang naganap sa sandaling tumama ang atake, pinuno ang buong lugar ng usok at mga debris. Habang nanonood mula sa malayo, kumbinsido si Ares na walang sino man ang posibleng makaligtas sa ganoong atake. Kung kailan siya nagsisimulang mawalan ng pag-asa, kalmadong naglakad si Ellis palabas ng usok nang walang kahit anong seryosong sugat. Bago pa makapag-react ang gagamba, sumugod muli si Ellis at nakapagpatama ng isa pang matagumpay na disarm na atake. Nagsama ang epekto ng mga ito, ibinaba na ngayon ang atake ng gagamba ng kabuuang 40%. Nang makita ang mabilis na pagbaba sa lakas ng halimaw, hindi mapigilan ni Ellis na ngumiti. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, napagtanto niyang may tunay siyang pag-asa na manalo. Sa sobrang galit na nakatayo pa rin ang biktima nito, naglabas ng malakas na hiyaw ang higanteng gagamba bago sumugod paarap para sa isang huling atake. Ibinuhos nito ang lahat ng makakaya nito sa isang desperadong atake, umaasang tatapusin na si Ellis ng tuluyan.
Ngunit sa huling segundo, inactivate ni Ellis ang kanyang Rampart Reflection skill. Ngayong sapat na ang ibinaba ng atake ng gagamba, sa wakas ay nakamit na rin ang mga kondisyon para sa skill. Bumalik mismo sa halimaw ang sarili nitong atake ng may matinding lakas, nagdulot ng sapat na pinsala para mapabagsak ang higanteng gagamba sa lupa at tuluyang ipabor ang laban kay Ellis. Dahan-daang nilapitan ni Ellis ang higanteng gagamba habang nakahandusay ito sa lupa, ang katawan nito ay nanginginig pa rin mula sa pinsalang katatanggap lang nito. Nang hindi ito binibigyan ng pagkakataong makabawi, itinaas niya ang kanyang sandata at ibinigay ang huling tira, pinatay ang halimaw ng tuluyan. Pagkamatay ng gagamba, agad na umilo ang kanyang system na may ilang notification. Inanunsyo nito na matagumpay na naabot ni Ellis ang level 12, nakakuha ng 4 na karagdagang skill points, at na-unlock ang ilang mga bagong skill bilang pabuya sa pag-level up. Bago pa man magkaroon ng oras si Ellis na ay proseso ang lahat, patakbong lumapit sa kanya si Ares nang hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na talagang nagawa ni Ellis na talunin ng mag-isa ang isang halimaw na halos doble ang level kaysa sa kanya. Ang makita ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata ay tuluyang nagpabago sa pananaw ni Ares. Napagtanto niya sa wakas na malamang ay hindi na talaga kailangan ni Ellis ng party at kayang-kayang maging mas malakas ng mag-isa. Sa kasamaang palad, hindi pa tuluyang tapos ang laban para kay Ellis. Nagsisimula na ring umepekto ang lason mula sa naunang atake ng gagamba, kaya unti-unting nanghina ang kanyang katawan sa bawat segundong lumilipas. Nang makita ang kanyang kalagayan, ginawa ni Ares ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan siya at ligtas siyang inihatid pabalik ng bayan bago pa lumala ang lason. Pagkarating nila, naghiwalay ang dalawa at dumiretso si Ellis pauwi para makapagpahinga, na kailangan niya pagkatapos ng nakakapagod na laban. Bagamat malayo sa pagiging mapayapa ang kanyang pag-idlip, dahil patuloy pa rin siyang binabangungot tungkol sa araw na pinalayas siya mula sa maharlikang palasyo. Kinaumagahan, nagtungo si Ellis sa Adventurers Guild para opisyal na magparehistro bilang isang adventurer. Pagpasok niya sa harapang pinto, halos lahat ng tao sa loob ay ibinaling ang kanilang atensyon sa kanya. Noong una, humanga sila kung gaano kaastig at nakakatakot tingnan ang kanyang armor. Gayunpaman, nang ibinunyag ni Ellis na ang kanyang class ay Heavy Knight, agad na nagbago ang kanilang mga opinyon. Sinimulan nila siyang maliitin, tinawag na walang kwenta ang kanyang class at binaliwala siya nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili. Hindi tulad ng iba, tinrato ng receptionist si Ellis ng may respeto. Kalmado niyang pinroseso ang kanyang rehistrasyon, tinanggap ang kanyang class nang hindi siya hinuhusgahan, at inaprubahan ang kanyang guild card. Masayang-masaya si Ellis dahil sa kabila ng opinyon ng lahat, sa wakas ay naging opisyal na adventurer na siya. Gayunpaman, mabilis niyang nalaman na magsisimula siya sa pinakamababang rank, ang F rank. Salamat sa kanyang kaalaman mula sa laro, alam niya na ang mga adventurer na mas mababa sa E rank ay hindi pinapayagang lumahok sa mga dungeon expedition maliban na lang kung mayroong kahit isang E rank na adventurer sa party. Bukod pa rito, nililimitahan din ng kasalukuyan niyang rank ang bilang ng mga skill points na pwede niyang ilagay sa kanyang Oath of the Heavy Armor na skill. Matapos marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni Ellis na ang pag-abot sa E rank ng mabilis hanggat maaari ay isa na ngayon sa kanyang pinakamataas na prioridad. Sa pag-asang mapabilis ang kanyang pag-angat, nagtanong si Ellis kung mayroon bang mga party na naghahanap ng mga bagong miyembro. Upang hindi siya panghinaan ng loob, magalang na ipinaliwanag ng receptionist na kadalasang napakababa ng demand ng mga party para sa mga defensive class tulad ng mga Heavy Knight, kaya maaaring tumagal pa bago may tumanggap sa kanya. Kahit na sinubukan niyang pag-aani ng paliwanag, halata naman ang totoong dahilan. Karamihan sa mga adventurer ay minamaliit lang ang mga low-level na Heavy Knight at tumatangging maniwala na may maitutulong silang kapaki-pakinabang. Tuluyang nagbago ang atmosfera sa loob ng guild nang maglagay si Ellis ng isang malaking tumpok ng mga magic stones sa counter at humiling na ipalit ang mga ito sa mga reward. Agad na napalingon ang lahat ng nasa paligid, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagsimula silang magbulungan, kumbinsidong imposibleng makakolekta ng ganoon karaming monster core ang isang level 12 na Heavy Knight. Sa totoo lang, may ilan pang nag-akusa sa kanya ng pandaraya dahil sadyang hindi kapanipaniwala ito para sa kanila. Binaliwala ang kanilang mga akusasyon, masayang tinanong ni Ellis ang receptionist kung mayroon bang anumang promotion quest na available sa ngayon na maaaring makatulong sa kanyang mag-rank up ng mas mabilis. Nahihiyang sinabi nito sa kanya na mayroon ngang ilang quest na maaari niyang kunin kung interesado siya. Kinagabihan, lumipat ang eksena sa isang madilim na sementeryo kung saan nagtipon-tipon ang ilang bihasang adventurer. Nandoon silang lahat dahil balak nilang lumahok sa isang espesyal na raid quest na umani ng malaking atensyon.
Habang naghahanda ang lahat para sa misyon, biglang pinuntirya ng lalaking namumuno sa grupo si Ellis matapos marinig na isa lamang siyang level 12 na Heavy Knight. Minamaliit siya, sinabi niya kay Ellis na ang isang mapanganib na raid na katulad nito ay hindi lugar para sa isang rookie na walang karanasan. Tumanggi rin siyang maniwala sa mga chismis na natalo ni Ellis ang higanteng gagamba ng mag-isa. Kumbinsidong nagsisinungaling si Ellis para magmukhang mas malakas kaysa sa totoo, idineklara ng lalaki na tuturuan niya ito ng leksyon dahil sa pagpapakalat ng mga maling kwento. Nasa isang sementeryo si Ellis kasama ang isang grupo ng mga adventurer nang biglang magsalita ang isa sa kanila at inanunsyo na nakarinig siya na may isang payaso na sumali sa raid quest. Agad na sinabi ni Goten sa lahat na ang payaso ay si Ellis at binalaan niya ito na maraming mga newbie na katulad niya ang minamaliit ang mga guild at halimaw. Pinuna ni Goten ang chismis na umano'y nakapatay si Ellis ng isang arana deep sa level 12 at tinawag na kasinungalingan ang buong kwento. Sinabi niya kay Ellis na ang pagiging adventurer ay hindi ganoon kadali at nangakong tuturuan niya ito ng leksyon. Naisip ni Ellis na nakakainis ang buong sitwasyon dahil hindi niya pwedeng palagpasin ang raid quest na ito dahil ang mga raid quest ay isang bihirang pagkakataon para makakuha ng promotion. Kaya sa halip na makipagtalo, nagpasya siyang sabihin kay Goten na inaasahan niyang makatrabaho ito. Inamin ni Goten na hindi niya gusto si Ellis, ngunit sinabing tatanggapin niya ito sa ngayon. Nang walang sinasayang na oras, inutusan ni Goten si Teal na simulan ng hanapin ang paligid. Binunot ni Teal ang kanyang espada, pinaikot ito ng ilang beses, at inactivate ang isang skill na tinatawag na search. Ang search ay isang bihirang detection skill na nagbibigay daan sa gumagamit nito na maramdaman ang mga nilalang sa paligid, at lalong bihira ito sa mga low-level na adventurer. Pagkaraan ng ilang sandali, iniulat ni Teal na may isang grupo ng halos 30 halimaw sa malapit. Pinuri siya ni Goten sa paggawa ng magandang trabaho, at agad na kinuha ni Teal ang pagkakataon para ipagmayabang kung gaano pambihira ang kanyang skill. Sinabi pa niya na umaasa siyang re-rewarden siya ni Goten ng isang promotion pagkatapos ng raid ngayon. Pagkatapos ay ibinaling ni Teal ang kanyang atensyon kay Ellis at sinabi sa kanya na ang kakaiba nitong kinilos sa guild ay nagpasimula ng iba't ibang klaseng chismis. Sinabi niya na nakakahanga sana kung kahit kalahati lang ng mga chismis na iyon ay totoo. Ngunit sa kasamaang palad, napunta si Ellis sa isang depektibong class. May pagmamalaking ipinaliwanag ni Teal na isa siyang Red Mage, isang class na may mataas na pisikal na abilidad na maaari ring matuto ng offensive magic, healing spells, at iba't ibang uri ng support magic. Pinasalamatan siya ni Ellis sa kanyang pag-aalala ngunit kalmadong sumagot na masayang-masaya siya sa sarili niyang class at wala siyang anumang reklamo tungkol dito. Sinabihan lang siya ni Teal na huwag pabagalin ng buong team bago maglakad palayo. Pinanood siya ni Ellis na umalis at naisip sa sarili na ang Heavy Knight class ay mas mahirap lang talagang intindihin. Sa unang tingin, mukhang hindi ito kasing astig ng ibang class. At sa laro, madalas na nababaliwala ang mga Heavy Knight dahil nakatuon sila sa defense at posisyon sa halip na sa matinding damage. Gayunpaman, ang mundong ito ay hindi na isang laro. Natural lang na karamihan sa mga tao ay mas nahuhumaling sa mga class na mas madaling gamitin at nagbibigay ng mabilisang resulta, kaya napakakaunting tao lang ang nag-aabalang mag-master sa mas teknikal na mga class. Maya-maya pa, tinipon ni Goten ang lahat para ipaliwanag ang plano. Ayon sa guild report, ang kawan ng mga undead na makakalaban nila ay pinamumunuan ng isang ghoulhead. Dahil isa siyang rank D na adventurer, nagdesisyon si Goten na siya lang mag-isa ang lalaban sa ghoulhead habang ang lahat ay dumidistansya at aasikasuhin ang mga mas mahihinang undead. Kinakabahang nagtanong ang isa sa mga rookie kung poprotektahan ba sila ni Goten kapag naging mapanganib ang sitwasyon, ngunit malamig na sumagot si Goten na wala siyang balak na protektahan ang sinumang madadami sa laban niya. Halos lahat ng naroon ay nagulat sa kanyang sagot. Inakala ng karamihan sa kanila na pwede lang silang tumayo sa likod ng isang high-ranking na adventurer at kumita ng madaling promotion, para lang matuklasan na walang interes si Goten na mag-alaga sa kanila. Ang ghoulhead ay nasa level 30. Bagamat wala itong anumang offensive combat skill, kaya nitong gumamit ng Hades Breath, isang skill na nag-iiba sa mga kalapit na bangkay bilang mga low-level na zombie. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, dapat ay magtagumpay pa rin ang raid dahil kasama nila si Goten, isang level 40 na rank D adventurer. Kung masusunod ang lahat ayon sa plano, dapat ay garantisado na ang tagumpay. Sa kasamaang palad, ang party ay puno ng mga walang karanasang adventurer na umasang magiging madali lang ang raid, habang ang kanilang pinuno ay walang balak na alagaan sila. Kinakalkula ni Ellis na ang tsansa ng lahat na makaligtas ay nasa 80%. Baka magmukha itong komportableng success rate sa isang laro, ngunit hindi na ito isang laro. Sa mundong ito, ang kamatayan ay hindi lang isang pansamantalang problema.
Kung may mamatay dito, walang respawn. Dahil hindi na niya kaya pang baliwalain ng problema, naglakad si Ellis papunta kay Goten at magalang na nagmungkahi na dapat nitong bigyan ng team ng mas detalyadong instruksyon. Hiniling ni Goten na ulitin niya ang kanyang sinabi. Halatang naiinis, ipinaliwanag ni Ellis na baka hindi ganap na tama ang guild report, at kung maghihintay sila hanggang sa may mangyaring hindi inaasahan, magiging huli na ang lahat para makatugon. Halatang nairita si Goten at nagtanong kung seryoso bang iniisip ni Ellis na may karapatan itong utos-utusan siya. Agad na umiling si Ellis at sinabing hindi. Ipinaliwanag niya na nababahala lang siya dahil siya at ang iba pa ay mga low-level na adventurer na may napakakaunting karanasan. Magalang na yumuko, sinabi niya kay Goten na kahit baka ordinaryong trabaho lang ito para sa isang veterano na katulad niya, malaki ang pasasalamat ng buong team kung magbibigay ito ng mas detalyadong instruksyon. Nag-aatubiling pumayag si Goten, at sinabing kahit hindi siya yaya ng kahit na sino, ipapaliwanag niya ang mga bagay-bagay ng mas malinaw. Bago pa makapagpatuloy si Goten, biglang sumingit si Teal at pinagtawanan si Ellis, sinasabing tanging ang may depektibong class lang ang matatakot sa ilang mahihinang undead. Tumawa siya at sinabing hindi niya inasahan na tatakbo si Ellis kay Goten nang umiiyak bago pa man magsimula ang laban. May kumpiyansang sinabi ni Teal kay Goten na hindi na nila kailangan ng anumang instruksyon at ang mga duwag ay dapat na lang manatili sa likod kung masyado silang takot lumaban. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang lupa. Bumasag sa lupa ang mga nabubulok na kamay habang nagsimulang gumapang palabas ng mga libingan ang mga undead mula sa bawat direksyon. Nanigas sa takot ang mga adventurer habang dahan-daang pinalilibutan ng 12-dosenang halimaw ang sementeryo, ngunit kalmadong hinugot ni Ellis ang kanyang espada habang hinigpitan naman ni Goten ang hawak sa kanyang armas at naghandang sumugod. Ilang sandali pa, tuluyan nang lumitaw ang ghoulhead. Nagpakawala ng isang nakakatakot na ungol ang dambuhalang undead at agad na napabagsak sa lupa si Teal dahil sa sobrang takot. Galit na tinanong ni Goten si Teal kung ano sa tingin niya ang ginagawa nito bago inutusan sina Teal at Paul na gumawa ng daan para sa kanya. Samantala, lumingon si Ellis sa natitirang bahagi ng grupo at sinabihan silang mag-focus sa mga alagad ng ghoulhead. Tinitigan siya ng mga adventurer nang hindi makapaniwala at tinanong kung seryoso ba siyang inaasahan nitong susugod sila sa isang buong kawan ng mga undead. Inakala nila na si Goten mismo ang uubos sa mga ito habang nanunood sila mula sa ligtas na lugar. Dahil ganap na nakapokus si Goten sa boss, napagtanto ni Ellis kung bakit nag-aalangan ang lahat. Wala pa ni isa sa kanila ang nakipaglaban sa isang kawan ng mga halimaw noon, kaya lubos na maiintindihan ang kanilang takot. Sa halip na pilitin silang sumugod ng padalos-dalos, sinabihan sila ni Ellis na maghati sa mga grupo na may 3 miyembro dahil hanggat pinoprotektahan nila ang likod ng isa't isa, hindi sila mapapalibutan ng mga undead. Ang kanyang kalmadong paliwanag ay nagbigay sa lahat ng sapat na kumpiyansa para kumilos, ngunit wala pa rin silang ideya kung ano ang gagawin. Kaya tinanong nila kung ano ang balak niyang gawin. Kalmadong sumagot si Ellis na aakitin niya ang mga undead palapit sa kanya sa frontline at bibigyan ng lahat ng sapat na oras para ayusin ang kanilang mga sarili. Agad na tumutol ang iba, sinasabing kahit na mukha siyang may karanasan sa pagharap sa mga kawan, ang subukang pigilan ng mga ito ng mag-isa ay masyadong mapanganib. Pinanto nila na walang sino man ang kayang mag-heal ng sapat ang bilis para makaligtas sa ganoong klaseng pressure. Bago pa man may makapigil sa kanya, isang undead ang biglang sumalisi sa likod ng isang natatakot na adventurer. Agad na sumugod pasulong si Ellis at inactivate ang parry, gamit ang kanyang kalasag para perpektong sanggay ng atake ng halimaw bago gumawa ng isang opening sa pamamagitan ng isang galaw. 2 pang undead ang agad na sumugod sa grupo, ngunit hinarang din sila ni Ellis, sinasanggi ang bawat atake bago dinisarmahan ang parehong halimaw ng sunod-sunod. Habang mas marami pang undead ang nagsimulang dumagsa patungo sa kanila, inactivate ni Ellis ang Rampart Reflection, ibinabalik ang mga atake ng mga halimaw laban sa kanila habang walang kahirap-hirap na pinapanatili ang frontline. Naiwang hindi makapagsalita ang mga adventurer pagkatapos siyang panooring ubusin ng ilang undead sa loob lamang ng ilang sandali. Kalmadong sinabi sa kanila ni Ellis na huwag mag-alala dahil ang pag-akit sa malalaking grupo ng mga kalaban ay ang mismong dapat gawin ng isang Heavy Knight. Pinaalalahanan din niya ang lahat na kung may anumang mangyaring hindi inaasahan, dapat nilang agad na binalaan ng iba sa halip na subukang ayusin ito ng mag-isa. Habang pinapanood nilang walang kahirap-hirap na kontrolin ni Ellis ang karamihan sa labanan ng mag-isa, ilan sa kanila ang nagsimulang magtaka kung isa nga lang ba talaga siyang ordinaryong Heavy Knight. Isang notification ang biglang lumitaw sa harap ni Ellis, sinasabi sa kanya na naabot na niya ang level 16. At napangiti si Ellis sa sarili dahil ang parry ay nagiging mas epektibo pa kaysa sa inaasahan niya.
Ang pakikipaglaban sa malaking bilang ng mga kalaban na nasa ganitong level ay isang napaka-epektibong paraan para makakuha ng experience. At matapos mabilis na suriin ang kanyang status, nakita niya na patuloy na tumataas ang kanyang mga stats. Samantala, ang natitirang bahagi ng grupo ay nagsimulang magtulungan ng mas epektibo, sinusuportahan ng isa't isa ng eksakto sa iniutos ni Ellis. Ang ilan sa kanila ay palihim na nag-iisip kung dapat ba silang manatili na lang sa likuran niya dahil siya na ang pinakamaasahang tao sa labanan. Bagamat inamin ng ilan na mas nakakatakot na siya kaysa sa mga undead mismo. Habang nagpapatuloy ang labanan, ilang adventurer ang nagtanong kay Ellis kung dapat ba silang tumulong kay Goten na labanan ng Ghoulhead, ngunit agad silang sinabihan ni Ellis na manatili sa likod dahil ang boss ay masyadong mataas para sa kanilang level. Dapat ay kayang-kaya itong talunin ni Goten ng mag-isa. Sa sandaling iyon, biglang lumundag ang Ghoulhead patungo kay Goten at iwinasiwas ang isa sa malalaking kuko nito. Nasangga ni Goten ang atake, ngunit napatras siya dahil sa lakas ng impact. At agad na sumunod ang Ghoulhead gamit ang isa pang atake. Ngunit gumanti si Goten ng isang malakas na taga na nagpatilapon sa halimaw pabagsak sa isang kalapit na gusali. Bago pa ito makabawi, sumugod siya pasulong at nagpakawala ng isa pang matinding suntok sa mukha nito, nagpalipad dito ng direkta sa isang lapida. Huminto sandali si Goten para huminga. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, dahan-daang umupo ulit ang Ghoulhead at nagpakawala ng isa pang nakakatakot na ungol. Sa galit, sinigawan nito ni Goten na manatili na lang sa lupa. Ilang undead ang biglang kumapit sa kanyang katawan, na nagpilit sa kanyang ipagpag ang mga ito bago sumigaw kina Till at Paul na ilayo ang mas marami pang undead mula sa kanya. Sa takot, napatalon patalikod si Till, na nagudyok kay Goten na tawagin silang mga duwag at bantaan na hindi ibibigay ang kanilang promotion. Kinakabahang sumagot si Till na naiintindihan nila, ngunit kung lalapit pa sila ng husto sa Ghoulhead, madali silang madadami sa laban at mamatay. Ipinilit nila na kaya lang nilang sumuporta sa kanya mula sa gilid. Biglang sumubok muli ang Ghoulhead ng isa pang patagang atake sa pamamagitan ng pagdamba patungo kay Goten, ngunit muntikan na itong naiwasan ni Goten bago ay activate ang Rock Shatterer, dinudurog ang halimaw gamit ang matinding lakas at nagdulot ng malaking damage. Mukhang malapit na sa wakas ang panghuling tira, ngunit patuloy na humaharang sa kanyang daan ang hindi mabilang na mga undead. Gayunpaman, pagkatapos nyon ay may nangyaring kakaiba. Sa halip na ituloy ang laban, nagsimulang grabihin ng Ghoulhead ang mga kalapit na undead at isinalampak ang mga ito sa kanyang bibig. Agad na nakilala ni Ellis ang skill bilang consume corpses at isa itong napakabihirang kakayahan na nagpapahintulot sa isang Ghoulhead na ibalik ang health nito sa pamamagitan ng paglamon ng mga bangkay at undead. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Ellis ang isang kakaibang bagay. Kumokonsumo ang halimaw ng mas maraming katawan kaysa sa dapat nitong kailanganin para lang ibalik ang health nito. Habang pinapanood niyang naglalaho ang marami pang undead sa loob ng bibig nito, bigla niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi naghihal ang Ghoulhead. Sa totoo lang, nag-i-evolve ito. Agad na sumigaw si Ellis kay Goten para huminto at lumayo sa halimaw, ngunit huli na ang lahat. Ang katawan ng Ghoulhead ay marahas na nag-mutate sa harap ng paningin ng lahat. Ang mana nito ay biglang tumaas sa isang ganap na naiibang level. Ang sukat nito ay kapansin-pansing lumaki. Ang hitsura nito ay naging mas nakakadiri, at ang level nito ay biglaang tumaas hanggang 40 habang nag-i-evolve ito bilang isang Mudheader. Nagulat at natakot ang party sa nakita nilang nag-evolve na Ghoulhead. Ang existence evolution ay isang pambihirang pangyayari na nagaganap lamang kapag natugunan ng ilang partikular na kondisyon. At pangunahing tumutukoy ito sa mga halimaw na ginigising ang mga nakatagong kakayahan nito at nagbabago anyo patungo sa ibang uri upang makatakas sa mahihirap na sitwasyon. Kahit sa larong Magic World, ang eksaktong mga kondisyon para sa existence evolution ay hindi malinaw na sinabi, kaya masasabi na lang ni Ellis na minalas sila. Nagsimulang mag-charge ang Ghoulhead ng isang berdeng beam sa bibig nito, at binalaan ni Ellis si Goten na huwag tumayo sa harap nito, ngunit hindi nakapag-react sa oras si Goten at nataman siya ng beam. Nagdulot ito ng isang stun effect, na nag-iwan sa kanyang mahina laban sa mga atake ng halimaw. At sinabihan ni Ellis sina Till at Paul na abalahin ang Ghoulhead para hindi nito mapatay si Goten. Ngunit tinanong nila siya kung ano ang inaasahan niyang gagawin nila laban sa isang nag-evolve na Ghoulhead. Papatayin sila nito agad kung subukan man lang nilang atakehin ito gamit ang magic. Ngunit walang pakialam si Ellis at sinabihan sila na kapag namatay si Goten, mamatay silang lahat dahil wala sa kanila ang sapat na malakas para harapin ang halimaw. Kailangan nila ng daan tungo sa tagumpay. At si Goten lang ang kaisa-isang tao na may level na malapit sa level ng halimaw. Ngunit bago pa may masabi pang iba si Ellis, sinuntok ng halimaw si Goten sa tiyan,
dahilan para magsuka siya ng dugo at tumilapon siya ng ilang metro sa kabilang dako ng sementeryo. Nagdulot din ito ng paralysis sa kanya, kaya nawalan siya ng malay. Nagtago sina Paul at Teal sa likod ng isang lapida, labis na natakot sa katatapos lang na mangyari kay Goten, habang ang halimaw ay naglalakad palapit sa kanya nang may pagbabanta at ikinasa ang kamao nito para tapusin siya. Ngunit sumugod ng buong bilis si Ellis para pumunta sa harap ni Goten at sinanggi ang suntok na pinakawalan ng Ghoulhead sa kanya, bagamat napatras pa rin siya dahil sa lakas ng impact. Sinabihan sila ni Ellis na kukunin niya ang atensyon ng Ghoulhead at dapat ay cast ni Teal ang heal at paralysis heal kay Goten, ngunit sinabi ni Teal sa kanya na mayroon siyang heal ngunit wala siyang paralysis heal dahil ginastos niya ang kanyang mga skill points sa pagpapataas ng kanyang atake. Napaisip si Ellis kung anong klaseng palpak na build iyon dahil noong nasa larong Magic World, karamihan sa mga tao ay pipili ng isang healing focused na build. Sinabihan niya si Teal na dalhin si Goten sa isang ligtas na lugar at i-heal ito habang inaabala niya ang halimaw at sumang-ayon naman si Teal saka nagmamadaling binuhat si Goten palayo. Nagsimula nang mawalan ng pasensya ang halimaw at dahan-daang naglakad papunta kay Ellis. Kadalasang gumagaling ang mga tao mula sa lason ng isang Mudheader pagkaraan ng humigit kumulang 3 minuto. Kaya kung mapipigilan ni Ellis ang Ghoulhead hanggang sa panahong iyon, matutulungan siya ni Goten na labanan ito. Ngunit walang ideya si Ellis na ang realidad ay magiging sobrang iba kaysa sa laro kaya nagdesisyon siyang labanan ang nag-evolve na Ghoulhead hanggang sa makabawi si Goten. Naisip ng party ng mga adventurer na hindi kayang labanan ng isang F-rank na adventurer ang isang halimaw na ganyan. Ngunit ang isa sa kanila ay hindi sapat ang tiwala kay Ellis na kaya nitong talunin ng isang level 40 na halimaw habang level 16 lang siya. Kaya nagpa siya silang tumakas na bago pa siya maging susunod na hapunan ng Ghoulhead. At isa pang adventurer ang nagsabi sa kanya na hintayin sila. Hindi sila hinuhusgahan ni Ellis dahil hindi man lang sila tatagal ng higit sa 10 segundo kung sasali sila sa laban. At hindi niya kayang protektahan ng mga low-rank na adventurer habang kinakalaban ang Ghoulhead. Sobrang takot ni Teal sa Ghoulhead kaya halatang nanginginig siya. Ngunit mukhang nagsisimula ng makabawi si Goten. Nagpakawala ng isang ungol ang halimaw, kaya nagulat si Ellis, ngunit nag-isip siya ng tactical na dahil level 16 siya habang level 40 ang Mudheader, isang pagkakamali lang ay nangangahulugan na ng kamatayan. Gayunpaman, nagpa siya pa rin siyang lumaban. Nagpakawala ng suntok ang Ghoulhead, ngunit nagawang umiwas ni Ellis, at nagpa siya siyang umasa sa diskarte dahil hindi siya mananalo sa isang direktang labanan. Tumakbo siya papunta sa damuhan, at hinabol siya ng Ghoulhead. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, huminto ito at napagtanto na hindi na siya nito nakikita. Nagsimula itong maghanap ng Mataranta, ngunit nanatili siyang hindi nakikita. Palaipat-lipat ng takbo si Ellis, ginagamit ang mga lapida bilang pananggalang. Ngunit nang dumaan siya sa isa, nagkataong narinig ng halimaw ang kanyang mga yapak at agad na lumingon sa direksyon ng tunog. Ngunit nagawang makatakas ni Ellis sa oras para hindi mahuli. Pagkatapos ay nagbato siya ng isang bato papunta sa halimaw para abalahin ito saglit. At paglingon ng Ghoulhead, kinuha niya ang pagkakataon at direktang sumugod dito para tagin ito. Gayunpaman, bago pa siya makatama, nag-react ang halimaw at sinuntok siya, kaya napilitan siyang umiwas dahil tiyak na ikamamatay niya kung direktang tatamaan siya ng ganitong atake. Nawala ang halimaw sa loob ng wala pang 1 segundo. At ngayon, si Ellis naman ang maghahanap dito. Nagsimula siyang lumingon sa paligid para hanapin ang Ghoulhead, ngunit sa pagkakataong ito, perpektong gumana ang patagang atake ng halimaw, at nakapagpatama ito ng isang suntok na nagpatilapon sa kanya pabagsak sa isang lapida sa kabilang dako ng sementeryo. Napagtanto ni Ellis na ang agwat ng level sa pagitan nila ay sadyang masyadong malaki para madaig niya at ang sitwasyon ay nagiging totoong mapanganib dahil naisip niyang pwede talaga siyang mamatay rito. Gusto niyang iwasan ang mga ganitong sitwasyon mula pa sa simula ng raid. Ngunit hindi niya kailanman inasahan na haharap siya sa ganito kalakas na kalaban. Kaya lubos siyang hindi handa. Isa itong high risk, high reward na sitwasyon na tumotodo sa kanyang limitasyon. Ngunit kailangan niyang aminin na ang matinding panganib ay talagang nagpapabilis ng tibok ng puso niya, at hindi siya magiging isang lalaki kung sisuko siya ngayon. Kaya sumugod siyang direkta sa Ghoulhead gamit ang lahat ng natitirang lakas niya. At nagulat ang isa sa mga adventurer at nagtanong kung talagang nakakasabay ang Heavy Knight laban sa Ghoulhead. Ngunit naisip naman ng isa pa na unti-unti lang itong natatalo. At isang himala na hindi pa siya patay. Patuloy na umiiwas si Ellis sa mga atake ng Mudheader, at napagtanto niya na kung patuloy niyang hahayaan itong umatake ng malaya, makakatama rin ito ng isang nakamamatay na tira. Kailangan niyang gumanti ng atake para makontrol ito. Kaya binuksan niya ang kanyang status window at ibinuhos ang lahat ng kanyang points sa beginner swordsmanship,
na nag-unlock sa isang skill na tinatawag na Vital Slice. Nagpapahintulot ito sa gumagamit na magpakawalan ng isang malakas na taga mula sa malapitan, na ginagawa itong lalong epektibo laban sa mga target na may mataas na depensa. Lumundag sa ere ang Ghoulhead, at sinuntok si Ellis, ngunit sinanggi niya ang atake, sumingit sa ilalim ng binti nito, at ginamit ang Vital Slice sa likod nito. Napakaliit ng pinsalang idinulot ng atake dahil sa napakalaking agwat ng level. Isinasakripisyo ng Vital Slice ang abot ng Talem, kaya naman itinuring itong palpak na skill, ngunit ang mataas na damage output nito ay perpektong bumabagay sa mababang atake, mataas na depensang Heavy Knight. Kahit na ganoon, hindi iyon magiging sapat ng mag-isa para talunin ito. Nagsimulang magpakawala ng mga suntok ang Ghoulhead kay Ellis, ngunit iniwasan niya ang bawat isa sa mga ito at napansin niyang nagiging padalos-dalos na ito. Nayamot ang Ghoulhead at nagsimulang suntukin ang lupa sa sobrang inis, ngunit sinabihan ito ni Ellis na ngayon palang magsisimula ang totoong laban dahil tapos na ang trabaho niya. Si Goten ay nasa mismong itaas ng Ghoulhead at pinakawalan ang Dragon Slayer Split. Bumulwak ang dugo mula sa mga mata ng halimaw at nagpakawala ito ng isang huling hiyaw bago bumagsak na patay. Masayang nagdiwang ang party ng mga adventurer dahil nakaligtas sila para makita ang panibagong araw. Ngunit tumingin si Goten kay Ellis at nakaramdam ng pagpapakumbaba dahil isang hamak na F-rank ang nakaligtas laban sa isang halimaw na muntik nang pumatay sa kanya. Nag-level up si Ellis mula level 16 patungong level 23, ngunit umabot siya sa kanyang sagad na limitasyon at napaluhod sa isang binti dahil sa sobrang pagod. Nagpasalamat siya kay Goten dahil dumating ito sa tamang oras, kundi ay namatay na sana siya. Tinitigan ni Goten si Ellis ng matagal bago humingi ng tawad sa kanya at inamin na hindi naging sapat ang kanyang pamumuno. Naging pabaya siya at tama si Ellis sa lahat ng bagay. Lubos na natigilan si Ellis dahil talagang humihingi ng tawad si Goten at pinaninindigan ang kanyang mga pagkakamali. Sinabihan siya ni Goten na kunin ang level 40 na Magic Stone na ibinagsak ng boss, at naisip ni Ellis na malamang malaki ang halaga nito. Kaya masaya niya itong tinanggap dahil wala siyang pera pagkatapos kunin ng pinsan niya mula sa Branch family ang lahat ng pagmamayari niya. Nagtanong si Ellis kung talagang ayos lang ba ito sa kanya, ngunit tiniyak ni Goten na patas lang ito dahil si Ellis ang siyang tumalo sa halimaw. Muling tumingin si Goten at napansin na may ibinagsak ding isang item ang Ghoulhead at tinanong kung gusto niya ito, ngunit nanindigan si Goten sa kanyang desisyon dahil hindi niya binabawi ang kanyang mga salita. Tinalo ni Ellis ang halimaw, kaya sa kanya mapupunta ang mga pabuya. Wala pang isang segundo pagkatapos, gayunpaman, tinanong ni Goten kung pwede bang tingnan man lang ni Ellis ang description ng item, at binigyan siya ni Ellis ng pagod na tingin bago pumayag. Tiningnan ni Ellis ang stats ng kalasag at natuklasan na tinatawag itong Daemon's Rage Shield at nagkakahalaga ito ng 3 milyong ginto. Binasa niya ang mga kakayahan nito at nalaman na pagkatapos sanggay ng isang atake gamit ang kalasag, ang susunod na atake ng gagamit ay magkakaroon ng karagdagang 8 attack points. Naisip niya na napakagandang item nito dahil ang Rampart Reflection ay gumagana lang kapag natama ng kanyang baluti. Ngunit sa isang kalasag na tulad nito, mapipigilan niya ang halos anumang atake na malapit sa level niya bago siya gumanti ng atake. Ang tanging problema ay ang pagbebenta ng isang bagay na napakahalaga ay tiyak na kukuha ng maraming hindi inaasahang atensyon. At atensyon ang pinakahuling bagay na gusto niya sa ngayon. Nagmukhang isang napakasakim na lalaki si Goten nang marinig niya na nagkakahalaga ito ng 3 milyong ginto. Ngunit sa sandaling tumingin sa kanya si Ellis, agad siyang nagseryoso ng husto kaya halos kuminang ang ulo niya sa liwanag ng buwan. Nagtanong si Ellis kay Goten tungkol sa promotion niya, ngunit sinabihan siya ni Goten na huwag mag-alala dahil sasabihin niya sa guild na ang pagtanggi na i-promote si Ellis ay magiging kawalan nila at mas mabuting gawin nila ito kaagad. Sinabi niya na binalaan siya ng guild na siguraduhing hindi nandaya si Ellis. Ngunit napagtanto niya ngayon na ang babalang iyon ay lubos na mali, at kung may tumutol man, siya mismo ang magpapatulog sa kanila. Lumapit si Till at tinanong si Goten kung pwede rin ba nitong aprobahan ang promotion niya, dahil ang heal niya ang nagpabangon muli kay Goten. Ngunit sinigawan ni Goten si Till dahil tuluyan itong pananghinaan ng loob laban sa halimaw na iyon, kaya hindi niya ito maaprobahan. Magkakaroon ng mas malalaking hamon na naghihintay para sa kanya sa loob ng mga dungeon at dapat siyang gumugol ng mas maraming oras sa pagkuha ng mga quest na kaya niya talagang tapusin. Ngunit kahit na sinasabi niya lang ito dahil sa pag-aalala, nainis si Till at nagdabog paalis. Pabalik sa Adventurers Guild, nagkukwentuhan ang lahat nang marinig nila ang receptionist at lahat sila ay lumingon para manood habang binabayaran niya si Ellis ng 130,000 gold para sa pagkumpleto ng raid, 200,000 gold para sa 10 White Magic Stones, at panibagong 600,000 gold para sa Evolved Mudheader Magic Stone ng Ghoulhead.
Tumawa si Goten na mas malaki pa ang kinita ni Elis kaysa sa kanya sa pagkakataong ito. At sinabi ni Elis na ang mga raid ay isa nga talaga sa pinakamabilis na paraan para kumita ng pera, ngunit nagulat ang lahat sa guild na napakalaki ng kinikita ng isang Heavy Knight. Tinanong ng receptionist si Goten kung talagang tinalo ni Elis ang Ghoulhead variant. Sinabi ng isang adventurer na nakatawag pansin na si Elis nang magdala ito ng high-level magic stones noon, habang tinanong naman ng isa kung anong level na siya. Patuloy na pinapaulanan ng lahat si Goten ng mga tanong dahil naisip nila na ang ideya na tinalo ng isang Heavy Knight ang isang level 40 na Mad Header ay sobrang hirap paniwalaan. Ngunit inihampas ni Goten ang kanyang kamay sa mesa para patahimikin sila. Tinanong niya kung paano nila nagawang pagdudahan si Elis o insultuhan ang desisyon niya sa pag-aproba ng promotion. At natahimik ang buong guild habang tinitingnan sila ng masama ni Goten ng may galit na ekspresyon. Matapos nilang i-trade ang mga magic stone at kunin ang kanilang mga pabuya, nagpasalamat si Elis kay Goten sa lahat ng ginawa nito para sa kanya, at pinahahalagahan iyon ni Goten, kaya sinabi niyang dapat silang magkitang muli balang araw. Dahil sa pagpapahinto ni Goten sa lahat na magsalita sa likod niya, opisyal nang na-promote si Elis sa rank E at kinalaunan, naglalakad siya sa paligid ng lungsod, iniisip kung ano ang susunod na gagawin ngayong umabot na siya sa rank E. Sa rank E, maaari na siyang pumasok sa mga dungeon at mag-farm ng gold. Ngunit ang diskarte ng Rampart Reflection ay nakadepende sa napakataas na depensa at mapagkakatiwalaan lang na gumana laban sa mga baguhang kalaban. Kaya sa kanyang kasalukuyang mga skill, matatagalan pa bago siya matapos sa pag-grind ng levels. Nagpasya siya na dapat na siyang magsimulang maghanap ng isang skill book para tukuyin ang kanyang landas sa hinaharap. Ang gusto niya ay ang Fang of Smoldering Insanity skill book. Kailangan ng mga skill book para ma-unlock ang mga skill tree, ngunit napakabihira ng mga ito, kaya maliit ang tsansa na makahanap ng isa. Gayunpaman, libre lang naman ang maghanap. Ang Oath of Armor at Fang of Smoldering Insanity ay dalawang skill tree na bumabagay sa isa't isa at kumukumpleto sa Heavy Knight class. Ang isang kumpletong Heavy Knight ay hindi na lamang isang eksperto sa depensa, ngunit hindi rin tumpak na tawagin itong eksperto sa opensa. Nagiging isa itong sandatang tao. Ang Fang of Smoldering Insanity ay ang susi para ma-unlock ang tunay na potensyal ng Heavy Knight. Ito ang katapusan ng episode 4. Mag-subscribe para hindi palagpasin ang susunod.